Ang huling full moon ng taon ay madalas na itinuturing na makapangyarihan sa maraming paniniwala at kultura, lalo na sa larangan ng espiritualidad at ng mga ritual. Ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagtatapos, pagbibigay linaw at paghahanda para sa panibagong simula. Narito ang mga kahulugan at gabay kung paano ito gagamitin sa mga ritual ng kasaganaan at ng kayamanan. Ito ay simbolo ng pagtatapos ng mga hindi na kailangan sa iyong buhay, tulad ng negatibong enerhiya, mga utang o kawalang katiyakan. Ang full moon ay sumisikat sa pinakamaliwanag nitong anyo at nagdadala ng kaliwanagan upang makita ang mga bagay na kailangang bitawan. Nagbibigay ito ng pagkakataong maglagay ng intensyon para sa darating na taon at ginagamit ito para palakasin ang layunin sa pag-akit ng kayamanan at kasaganaan. Puno ito ng enerhiya ng pasasalamat na mahalaga sa pagpaparami ng biyaya. Ang pasasalamat ay nag-aanyaya ng higit pang kasaganaan. Sa espiritualidad, ang huling buwan ay tumutulong sa pagkonekta sa mga natural na ritmo ng kalikasan upang mapanatili ang balanse at harmonya sa iyong mga layunin. Ang huling full moon ay itinuturing bilang pagpaplano para sa kinabukasan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang huling full moon ay isang magandang oras upang mag-ayos ng mga layunin at plano para sa darating na taon. Ito ay tinuturing na masusing panahon para sa introspection at pagsusuri ng sariling layunin. May mga paniniwala na ang enerhiya ng full moon ay makatutulong sa pagsanib ng positibong enerhiya sa layunin ng isang tao. Maaring ito ay gamitin para sa mga ritual o dasal na naglalayong gamitin ang mga pangarap. Sa ilang paniniwala, ang huling full moon ay iniuugnay sa pagtanggap ng swerte at paglisa ng masamang enerhiya. Ito ay maaring gawing pagkakataon para sa pagsunod sa mga pamahiin na nagdadala ng kabutihan sa buhay. Pinaniniwala ng ilan na ang huling full moon ay maaaring gamitin upang linisin at iayos ang anumang hindi ka nais-nais na aspeto ng buhay at ito ay maaaring tumukoy sa mga relasyon, trabaho o iba pang bahagi ng buhay ng bawat tao. Ang pagtutok sa huling full moon bilang isang oras ng pagpapakawala ng negatibong enerhiya at bagay na hindi na kailangan ay karaniwan ding paniniwala. Sa darating na December 5 ay ang huling full moon ng taong 2025. Samantalahin natin ang pagkakataon upang makapag-attract ng kasaganaan, tagumpay, swerte at pera sa ating buhay. Sa pampaswerte na ito na aking ibabahagi ay mangangailangan lamang ng isang babasaging tasa at lagyan ito ng katamtamang dami ng bigas dahil ang bigas ay simbolo ng kasaganaan, kaginhawaan at kasiyahan. Ito ay nagdadala ng kahulugan na mayroong sapat na pagkain at yaman sa tahanan. At ito ay maaring gamitin sa mga ritual na naglalayong magdala ng kaligayahan at kaginhawaan sa isang tao o sa isang pamilya. Pagkatapos na malagyan ng bigas ang isang tasa, ay tusukan nito ng 3 piraso ng malinis na barya na kahit na anong halaga. Maaari mong linisan ang mga barya sa pamamagitan ng paghuhugas nito sa tubig na mayroong asin at pabayaan lamang itong matuyo ng hangin at huwag pupunasan ang mga barya ng kahit na anong klase ng mga pamunas. Ang mga barya ay tinuturing na simbolo ng swerte at kasaganaan. Ito ay nagdadala ng swerte at ng positibong enerhiya bilang simbolo ng kayamanan. Ang barya ay maaari ding magrepresenta ng kasaganaan, kayamanan at kaginhawaan. Sa ritual, ito ay maaaring gamitin upang simbolikong kumatawan sa pagtanggap ng mga biyaya at pagpapalakas ng kabuhayan. Pagkatapos na maitusok ang mga barya ay sunod na itusok ang 1 piraso ng buo at walang sira na dahon ng laurel. Dahil ang dahon ng laurel ay matagal nang kilala bilang simbolo ng tagumpay, karangalan at papuri.
Sa paggamit nito sa ritual, ito ay maaring magsimbolo ng pagtatagumpay, pag-asa at positibong enerhiya. Ito ay maaring gamitin upang hilingin ang tagumpay at pagpapala sa mga layunin at mga gawain. Kapag nailagay na ang mga sangkap ay pumunta kayo sa labas ng bahay kung saan ito ay masisinaga ng enerhiya ng kabilugan ng buwan. Kung umuulan naman sa inyong lugar ay maaari itong ilagay sa bintana dahil ang enerhiya ng buwan ay andyan lamang kahit na ito ay natatakpan ng mga ulap. Hawakan ng tasa na mayroong mga sangkap, manalangin at humiling ng pasasalamat habang ikaw ay nakatingin sa kabilugan ng buwan o sa kalangitan. Maaari nyo ding pakinggan ang simpleng panalangin na ito ng buong paniniwala at pananalig. Makapangyarihang Diyos at sa enerhiya ng kabilugan ng buwan, pagpalain mo ang bigas at barya na ito upang ito ay dumami ng walang hanggan. Ako'y nagpapasalamat sa mga biyayang dala mo sa akin. Hinihiling ko ang iyong gabay at suporta para sa susunod na taon. Tulungan mo akong makamtan ng aking mga layunin at bigyan mo ako ng lakas at tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay. Panginoon, ipahintulot mo sa bigas na maging simbolo ng pag-unlad at kaganapan sa aming buhay. Naway magdala ito ng sapat na sustansya at pagkakakitaan upang maging sagana ang aming pamumuhay at mapalago ang aming kabuhayan. Ganon din, ipahintulot mo sa barya na maging simbolo ng paglago at tagumpay sa aming mga pangarap. Naway magdulot ito ng kasaganaan at katiwasayan sa aming mga buhay at magbukas sa mga pintuan ng oportunidad at ng pag-asenso. At sa tulong ng dahon ng laurel, ipanalangin namin ang proteksyon at tagumpay sa aming mga layunin. Naway maging instrumento ito ng kaligtasan at tagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Hinahangad namin ang tagumpay at kasaganaan sa aming mga buhay sa harap ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa at liwanag sa aming buhay. Maraming salamat. Amen. Paalala po na ang panalangin na ito ay maaari ninyong baguhin o palitan ayon sa inyong paniniwala, pangangailangan at pananampalataya. Ang mahalaga ay mula sa puso ang panalangin na inyong bibigkasin. Pagkatapos mong humiling at manalangin ay pabayaan lamang ang tasa na ito sa lugar na inyong paglalagyan sa loob ng 1 oras. At makalipas ang 1 oras ay kunin ito at ilagay sa inyong pintuan sa loob ng bahay. Pabayaan lamang ito doon sa loob ng 1 buwan. At makalipas ang 1 buwan ay linisan ng bigas sa pamamagitan ng pagtatanggal ng alikabok at huwag itong babasain. Sunugin ang dahon ng laurel at pabayaang liparin ng hangin ang mga abon nito. At ang mga barya naman ay maaring itago o kaya naman ay muling gamitin ang bigas at barya sa susunod na paggawa ng ritual. Maaari mo ding ibigay ang barya sa higit na nangangailangan upang ito ay dumoble ng higit pa sa iyong inaasahan. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, malit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari, kaya't makabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte, tagumpay, kayamanan, kasaganaan ay tuluyan na nating makamit sa taong 2026. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat po.